Aminado ang Armed Forces of the Philippines na posibleng madamay ang Pilipinas sakaling mauwi sa giyera ang tensyon ng Taiwan at China. Ito ay matapos palibutan na ang Taiwan ng mga barko at eroplano ng China para sa isang military exercise. Naglabas din ng propaganda video ang China na ipinapakita ang pag-take off ng mga eroplano at ang mapa ng Taiwan na tila punteriya ng malawakang military operation. Agad ding nag-deploy ang Taiwan ng mga eroplano at barko para bantayan ang kilos ng mga Chinese. Dahil dito, pinaghahanda na ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang mga sundalo. Prioridad daw ang pag-rescue sa higit 200,000 OFW sa Taiwan. Kaugnay niyan, makakausap natin si AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa inyong mga taga-subaybay. Ma'am, ano po ang preparasyon na ginagawa ng AFP kaugnay ng tumitindi nga pong tensyon ng Taiwan at China, lalo't ilang kilometro lamang po ang layo ng Taiwan sa Pilipinas? Ay, Ma'am Cheryl, no, foremost po, would like to put into context ito pong speech ni General Browner. Una po, we do not want to cause unnecessary panic po, no, para sa ating mga kababayan. Bagkus po, ito pong mga statements natin ay assurance po na ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas ay naghahanda po sa anumang eventuality. Pwede po itong defense ng ating bayan hanggang po sa pag-responde natin pati po sa ating mga sakuna. Dito po sa nasabi po ni General Browner doon po sa anniversary ng Northern Luzon Command, ito po kasing Northern Luzon Command, joint operation area po nila, ito pong dito sa northernmost part, which is yung playing ground, so to speak, nitong parating pong balikatan exercises. So, kaantabay po niyan, no, yung Armed Forces of the Philippines po, kahit ano pong kaganapan sa region natin, bahagi po ng mandato namin na protektahan po yung bayan at yung ating mga mamamayan. So, lahat po ng eventualities, be repatriation or disaster assistance, humanitarian assistance and disaster response, kasama po yan sa mga pinaghahandaan po natin. At may coordination na rin po ba ang AFP sa DMW? Kasi I suppose sila po ang makakapag-assess kung kailangan na bang iuwi ang ating mga kababayan? Ito ma'am, yung pong statement ni General Browner, ma'am, no, it's in general po. Our whole preparations in terms of our defense capabilities and HADR efforts. For any contingency plans po, part po kami ng isang grupo po, no, which is a whole of government approach kung ano man po ang mangyari. So in close coordination po tayo dyan with DFA, with DMW, with the Bureau of Immigration, and kung ano po ang role na gagampanan po ng sandatahang lakas ng Pilipinas, gagampanan po natin yan, ma'am. Ngayong Abril, nakatakda rin po ang large-scale joint exercises ng Pilipinas at Amerika. Hindi nyo naman ho ba ito nakikitang posibleng makadagdag sa tensyon laban ho sa China? Ito ma'am, continuous naman po natin ginagawa ito. Since last year pa po ma'am, no, itong balikatan talaga naman pong continuous yan na ginagawa natin. But since last year po, talaga pong napakarami nating exercises na kinoconduct because we have been strengthening our alliances with like-minded nations and well-meaning nations. So aside from balikatan exercises, meron po tayong salaknib exercises at meron din po tayong mga multilateral maritime exercises na kinoconduct. Kasama po iba't ibang bansa, ma'am. Isa rin po sa sinasabi, lumalabas po na balita na baka makadagdag din sa tensyon ay yung napabalitang inapurabahan na ng Amerika yung sale ng F-16 fighter jets sa halagang 5.58 billion US dollars sa Pilipinas. Yes, ma'am, no? Ang prioridad po ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay kahandaan, yung pong pakikipag-ugnayan natin sa ating mga kaalyado at pagpapanatili po ng kapayapaan at seguridad sa region. Sa pag-certify po ng ating AFP, kasama dyan ang modernization efforts natin, ma'am. As we transition from internal security operations to territorial defense, we keep on modernizing based on contemporary modern challenges.
So itong Horizon 3 natin, ma'am, binigay na natin itong wish list natin. Ang heavy po tayo dito is maritime assets, aerial assets, and cyber security po. For any asset po na ipo-procure, ma'am, we defer this po sa DND. Until such time po na ma-turn over po sa AFP ang capabilities po. Colonel, nabanggit din po ni AFP Chief General Browner na ini-infiltrate na ng China ang ating mga institusyon. May kinalaman ho ba ito doon sa mga nahuling hinihinalang Chinese spies sa Subic? Ang tinitingnan natin dito, ma'am, no, how everything fits to a general grand plan, no? Kung for any activities po, tinitingnan natin yan, ma'am. So, hindi po natin isinasantabi. Ang sinasabi natin dito, we will not leave any stone unturned po. So, all the incidents po, tinitingnan natin yan. Ito pong presence ng drones na na-recover natin sa ating mga dagatnan. Ito pang mga alleged espionage activities. All of this po, pati po ito nga mga foreign malign influence or foreign intelligence, surveillance, and reconnaissance activities, tinitingnan po natin yan, how they are connected to one another po. Marami pong salamat, AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.